Sumerian tablets are probably one of the oldest form of written record that we have. May mga sinaunang kwento na hanggang ngayon hindi pa rin tuluyang maipaliwanag ng science. At isa sa pinaka-misteryoso rito ay tungkol sa isang lugar na umano'y nasa ilalim mismo ng Earth. Hindi ito galing sa modern conspiracy theories. Hindi rin ito nagsimula sa internet. Nanggaling ito sa isang sinaunang clay tablet na mahigit 4,000 years nang umiiral. At ayon sa ilang researchers, posible raw na may nakatagong lokasyon itong tinutukoy. Isang entrance papunta sa mundo sa ilalim ng lupa. Sa isang museum vault sa Istanbul, may nakaimbak na lumang tablet na halos hindi pinapansin ng karamihan ng mga tao. Sa unang tingin mukha lang itong ordinaryong piraso ng putik na may mga ukit na symbols. Pero sa likod ng mga sinaunang sulat na yon, may nakatagong detalye na ilang dekada ng pinagtatalunan ng archaeologists, geologists at kahit pa mga conspiracy researchers. Ayon sa kanila, hindi lang daw nito inilalarawan ng isang underground world. Sa halip parang nagbibigay rin ito ng direksyon kung saan ito matatagpuan. At ang mas nakakagulat, kapag tiningnan natin ng ancient migration routes sa Asia, parang may sense kung bakit doon itinuro ng tablet ang lokasyon. Sa video na ito ay susubukan nating himayin kung ano nga ba talaga ang nakasulat sa sinaunang tablet na ito. At bakit hanggang ngayon, may mga naniniwalang may tunay na entrance papunta sa tinatawag nilang inner world. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Ang tablet na pinag-uusapan natin dito ay kilala sa catalog name na K3657. Isa itong artifact na nasa loob ng koleksyon ng British Museum. At meron ding halos kaparehong kopya ito na nakadisplay naman sa Istanbul Archaeology Museums. Natagpuan ito sa sinaunang lungsod ng Nippur na bahagi ngayon ng modernong Iraq. Ayon sa mga historians, posibleng ginawa ang tablet na ito bandang 2400 BCE. Pero ang mas misteryoso ay ang nilalaman nito. Hindi ginamit ng mga Sumerian ang salitang inner earth gaya ng tawag natin ngayon. Sa halip tinawag nila itong Kur at mahalagang maintindihan iyon. Dahil ayon sa mga lumang records, hindi raw ito simpleng underworld ng mga patay. Hindi rin ito hell gaya ng concept sa modern religion. Para sa mga Sumerian, ang Kur ay isang totoong lugar sa ilalim ng surface ng earth. Isang lugar na konektado raw sa mga Anunnaki. At ito ang mga nilalang na itinuring nilang parang Diyos. Ayon sa kanilang kwento, doon daw unang nanggaling ang mga ito bago umakyat patungo sa langit. At dito lalo nagiging kakaiba ang lahat dahil inilalarawan ng tablet ang Kur bilang isang lugar na puno ng malalawak na tubig, walang katapusang dilim at mga makikinang na bato na nagbibigay ng liwanag. Pero ang pinaka nakakaintriga, sinabi raw sa teksto na ang langit sa lugar na iyon ay hindi pataas, kundi parang pababa ang kurba. Sa loob ng napakahabang panahon, akala ng karamihan sa scholars na isa lang itong poetic description ng afterlife or spiritual realm. Pero nagbago ang pananaw ng ilan nang lumabas ang isang controversial na theory noong 1792. Ayon kay Edmund Halley, posibleng hindi solid ang loob ng Earth. Sa kanyang hollow Earth theory, iminungkahi niya na baka may magkakapatong na layers or spheres sa loob ng planeta. At pagdating ng 1818, mas lalo pa itong pinasikat ni John Cleves Sims Jr. Ayon sa kanya, may openings daw umano sa North Pole at South Pole na maaring magsilbing daan papasok sa loob ng Earth. At dahil dito biglang naging mas misteryoso pa ang mga lumang kwento tungkol sa underground worlds. Pero hindi lang simpleng description ng laman ng Sumerian tablet. Ayon sa ilang researchers, parang may kasama rin itong directions. Binanggit daw sa teksto ang bundok kung saan nilulunok ang araw. Ang ilog na umaagos pabalik papunta sa bato at 7 araw na paglalakbay mula sa lupain kung saan ipinapanganak ang bronze. Sa unang tingin, mukhang poetic lang ang mga linyang iyon. Pero ayon sa historians, madalas daw napakadetalye at literal ng ancient Mesopotamian writings, lalo na kapag tungkol sa trade routes, military expeditions, or sacred journeys. Kaya may mga researchers na naniwalang baka totoong lokasyon ang tinutukoy ng tablet. Sa loob ng maraming taon, sinubukan nilang tukuyin kung ano ang ibig sabihin ng mountain where the sun is swallowed. At sa matagal na panahon, walang makasagot. Hanggang sa nagkaroon ng bagong interpretation noong 1967. Ayon kay Samuel Noah Kramer ng University of Pennsylvania, posibleng mali ang dating translation ng isang Sumerian word.
Ang salitang isinalin noon bilang swallowed ay maaari rin daw mga hulugang pinapasok o dumadaan sa loob. Ibig sabihin to hindi raw tungkol sa sunset ang linya. Posibleng inilalarawan nito ang isang bundok na may malaking opening na kayang pasukan ng sikat ng araw hanggang sa malalim na bahagi nito. At doon lalong naging interesado ang ilang researchers dahil sa iba't ibang bahagi ng Asia, may mga totoong cave systems na napakalawak at sobrang lalim, yung tipong kaya mong mawala sa loob ng ilang araw. Ang pangalawang clue naman ay ang ilog na umaagos pabalik papunta sa bato. At sa unang tingin, imposibleng mangyari iyon dahil natural na pababa ang agos ng ilog. Pero ayon sa geologists, may isang totoong phenomenon na tinatawag na tidal bore. Ito yung nangyayari kapag sobrang lakas ng tide mula sa dagat kaya napupwersa nitong umatras paakyat ang tubig ng ilog. At ang nakakagulat, kilala na raw ng ilang ancient civilizations ang ganitong phenomenon noon pa man. Kaya para sa ilan posibleng hindi fantasy ang inilalarawan ng tablet. Posible raw na totoong lugar ito na unti-unting naging alamat habang lumilipas ang panahon. Sa kabila nito, may isang detalye sa linyang iyon na mas lalong kakaiba. Hindi lang basta ilog na umaagos pabalik. Ang sinabi raw ay umaagos ito papunta sa bato. At para sa ilang researchers, ibang clue na yun. Dahil kapag ang tubig ay tila pumapasok sa bato, posibleng hindi lang ito ordinaryong ilog. Baka ito ay ilog na dumadaloy papasok sa isang malaking cave system. At kung naghahanap ka ng ilog na may kakaibang agos, tapos bigla na lang nawawala sa loob ng malalawak na kuweba, hindi na basta-basta ang hinahanap mong lugar. Kailangan mo ng isang very specific na geological formation. Isang lugar kung saan ang tubig, bato, bundok at underground passages ay magkakakonekta. Pero ang pangatlong clue, posibleng ito ang pinakamalinaw sa lahat. Ayon sa tablet, ang lugar daw ay nasa 7 days journey from the land where bronze is born. Sa unang basa parang symbolic lang. Pero kung iisipin mo, ang bronze ay hindi natural na metal na basta makukuha sa lupa. Isa itong alloy o halo ng copper at tin. At noong Bronze Age sa Mesopotamia, malaking problema ang tin. Maraming copper sa iba't ibang lugar, pero ang tin, mas mahirap hanapin. Kaya para makagawa ng bronze, kailangan ng mga sinaunang tao na maghanap ng tin mula sa malalayong rehiyon. At saan pinakamalapit ang malalaking sources noon? Sa kabundukan ng Central Asia. Mga lugar na ngayon ay kilala natin bilang Afghanistan, Uzbekistan at Western China. Kaya kung susundan mo ang clue na 7 days journey mula sa mga sinaunang lugar kung saan ginagawa ang bronze sa ancient Bactria, dadalin ka nito sa isang very specific na zone sa mapa. At dito na pumapasok ang mas modernong science dahil bigla namang sumabit sa kwentong ito ang DNA research. Noong 2019 may isang study na inilathala sa Nature kung saan sinuri ng mga scientists ang genetic markers ng mga tao mula Central Asia hanggang East Asia. Ayon kay Dr. Chuan Chao Wang at sa kanyang research team, may napansin silang kakaiba. Sa mga komunidad na nakatira malapit sa Tian Shan Mountain Range, may nangyaring genetic bottleneck bandang 2400 BCE. Ang genetic bottleneck ay nangyayari kapag biglang lumiit ang isang population o may malaking bahagi ng grupo na nawala sa isang lugar. Pero ito ang kakaiba. Hindi raw ito mukhang dulot ng matinding sakit, gutom o bigla ang pagkamatay ng maraming tao. Hindi basta nawala ang genetic diversity, parang gumalaw ito. Na para bang may bahagi ng populasyon na umalis, nagpunta sa ibang lugar. At makalipas ang ilang generations, may bumalik na may kaparehong genetic markers. Pero iba na ang mitochondrial DNA patterns. At bakit mahalaga ang Tian Shan? Dahil ang Tian Shan Range na umaabot sa modern-day Kyrgyzstan, Kazakhstan at Western China ay kilala sa ilan sa pinakamalalawak na cave systems sa Asia. Sa isang rehiyon pa lang, may mahigit 4,000 na documented caves. At ang ilan sa mga ito, umaabot ng ilang kilometers sa ilalim ng lupa. Dito nagiging mas interesting ang lahat dahil may ilang cave system sa rehiyong ito na may halos kaparehong features sa inilalarawan sa Sumerian tablet. May malalaking underground rivers, may chambers na may natural glow mula sa minerals na parang nagbibigay ng liwanag sa gitna ng matinding dilim. At may mga ceiling formation na pakurbang pababa na kung ikaw ay sinaunang tao na unang beses makakakita nito, baka isipin mong parang baliktad na langit ang nasa ibabaw mo. Pero syempre, may malaking tanong dito. Kung ang mga Sumerian ay nakatira sa Mesopotamia,
paano nila malalaman ang tungkol sa cave systems na nasa Central Asia? Hindi naman yun kapitbahay lang. Hindi iyon lugar na basta mapupuntahan sa isang araw. At dito pumapasok ang tinatawag ng archaeologists na prehistoric ancestor ng Silk Road. Bago pa sumikat ang Silk Road na nagdugtong sa east at west, may mas naunang trade routes na ginagamit na ng mga sinaunang tao. Isa rito ang Tin Road, na tinatawag din minsan na Bronze Road. Ito ang ruta na nagkonekta sa Mesopotamian civilizations papunta sa mga metal sources ng Central Asia noon pang 3000 BCE. May mga clay tablets na natagpuan sa sinaunang lungsod ng Ur na naglalarawan ng mga merchant expeditions na tumatagal ng maraming buwan. Ang mga biyaheng ito ay dumadaan sa lands of many mountains para makakuha ng tin. Hindi ito simpleng palitan ng produkto. Hindi ito parang ordinaryong market trip. Ito ay mahahabang journeys na maingat na sinusulat at nire-record. Kasama rito ang landmarks, mga pahingahan, mga panganib sa daan at mahahalagang features ng lugar. Kaya kung titingnan sa ganitong context, ang tablet tungkol sa core ay pwedeng basahin sa ibang paraan. Hindi lang siya myth, hindi lang siya kwento tungkol sa afterlife. Posible itong account ng isang traveler, isang sinaunang ulat tungkol sa kakaibang geological discovery na nakita habang naglalakbay para sa tin trade. At kung susubukan nating hanapin ang lokasyon, may isang lugar na paulit-ulit na lumilitaw sa mapa. Kapag pinagsama ang 3 clues mula sa tablet, ang bundok na tila pinapasok ng araw, ang ilog na umaagos papunta sa bato, at ang 7 days journey mula sa lupain ng bronze, nagkakaroon ng isang convergence point, ang Fergana Valley. Isang malawak at mahalagang lambak na ngayon ay sakop ng Uzbekistan, Kyrgyzstan at Tajikistan. Noong sinaunang panahon ang rehiyong ito ay isa sa mahahalagang sentro ng bronze production. At dahil nasa pagitan ito ng trade routes, kabundukan, ilog at cave systems, hindi mahirap isipin kung bakit may mga researchers na dito itinuro ang posibilidad. Para sa kanila, baka ang core na nasa tablet ay hindi lang katang-isip. Baka ito ay alaala ng isang totoong lugar na habang lumilipas ang libu-libong taon, unti-unting naging alamat. Ganun pa man, dito lalo naging nakakakilabot ang kwento dahil may isang lugar sa Central Asia na halos tugma raw sa bawat detalye na nasa Sumerian tablet. Ang pangalan nito, ang Kanigut Cave System. Sa local folklore ng Tajikistan, tinatawag din itong Gateway Cave. At kapag tiningnan mo ang description nito, parang eksaktong-eksakto sa mga clue mula sa sinaunang tablet. Ang entrance ng kuweba ay nasa paanan ng isang bundok. At dahil sa angle at direksyon ng bundok, may mga panahon sa taon, lalo na tuwing summer solstice, na direktang pumapasok ang sikat ng araw sa loob ng cave network. Para sa ilang researchers, ito raw ang posibleng ibig sabihin ng the mountain where the sun enters. Pero hindi doon natatapos. Sa loob ng cave system, may underground river na dumadaloy sa ilalim ng lupa. At ayon sa ilang geological studies dahil sa impluensya ng isang napakalaking subterranean lake, nagbabago raw ang direksyon ng agos ng ilog 2 beses bawat araw. Ibig sabihin, may pagkakataong parang umaagos ito pabalik, eksaktong katulad ng nasa tablet. At habang papasok ka pa raw ng papasok sa kuweba, mas lalo itong nagiging kakaiba. Ang mga pader ng cave ay may halong selenite crystals at fluorite deposits. Kapag tinamaan ng kaunting liwanag o minsan kahit sa sobrang dilim, nagkakaroon ito ng natural glow. May ilang early explorers pangaraw na naglarawan dito bilang parang kalangitan na puno ng bituin sa ilalim ng Earth. At dito nagsimulang maging interesado ang Soviet researchers noong 1960s. Nagpadala sila ng geological survey teams para siyasatin ang ilang bahagi ng Kanigut system. At ayon sa report, sobrang lawak daw ng cave network. Ang mga na-map nilang sections ay umaabot ng hindi bababa sa 14 kilometers. Pero ayon sa sonar readings, posibleng mas malalim at mas malawak pa ang kabuuan nito. May mga temperature readings din na nagpapakita ng geothermal activity sa mas malalim na bahagi ng bundok. At nang magsagawa sila ng acoustic tests, may natuklasan silang napakalalaking hollow chambers. Ang ilan daw ay posibleng mahigit 300 meters ang taas. Parang underground cathedrals na nakatago sa loob ng bundok. Pero ang pinaka nakakagulat, hindi raw geological formations ang pinaka nagpaalarma sa Soviet teams, kundi ebidensya ng sinaunang tao. May mga pottery fragments na ayon sa pagsusuri, posibleng mula pa sa Bronze Age. May mga sirang tools. At higit sa lahat, may mga symbols na nakaukit sa cave walls. At ayon sa reports, hindi ito local markings.
hindi rin simpleng kahawig lang ng Sumerian writing. Ayon sa ilang researchers, actual Sumerian cuneiform daw mismo ang nakita nila. Isipin mo yon, mga simbolong mula Mesopotamia na natagpuan libu-libong kilometers ang layo, nakaukit sa cave walls mahigit 1,500 meters sa ilalim ng lupa. Dahil dito, bigla raw naging classified ang buong discovery. Noong 1967, isinara ng Soviet government ang ilang bahagi ng kuweba. Ang official reason, geological instability. Pero pagdating ng 1990s, may ilang declassified documents na nagsimulang lumabas. At ayon sa mga iyon, iba raw ang totoong dahilan. Habang lumalalim ang excavation teams, may nakita silang tila mga artificial structures sa loob ng cave chambers. May mga pader na gawa sa maingat na pinutol na stone blocks. May mga channels na parang ginawa para kontrolin ang pagdaloy ng tubig. At may isang bagay na paulit-ulit na binabanggit sa reports. Isang malaking circular platform na hindi nila maipaliwanag ang purpose. Nakapalibot daw dito ang iba't ibang Sumerian inscriptions. Isa sa mga Soviet geologists na nagtrabaho roon, si Dr. Viktor Yepimenko, ay nagbigay ng interview noong 1998 bago siya namatay. Ayon sa kanya, sa pinakamalalim na chamber na naabot nila, may nakita silang stone archway at malinaw raw na hindi ito natural formation. Mukha itong ginawa ng tao. Nakaukit daw dito ang isang paulit-ulit na simbolo. At ayon sa translation, ang simbolong iyon ay tumutugma sa Sumerian cuneiform para sa salitang Ker. Pero ang mas nakakabahala, lampas daw sa archway, may nadetektang sonar equipment na hindi nila maipaliwanag. Hindi ito ordinaryong cave chamber. Isa raw itong napakalaking void, sobrang laki, na hindi matukoy ng sonar kung saan ang hangganan nito. Nang magpadala sila ng seismic readings, ipinakita raw ng echo na ang bakanting espasyong iyon ay umaabot ng ilang kilometers sa bawat direksyon. At dito na nagsisimula ang pinakamalaking debate. Isa lang ba itong napakalawak na unexplored cave system? O posible bang ito ang pinagmulan ng mga alamat tungkol sa inner world sa ilalim ng Earth? Hanggang ngayon wala pang malinaw na sagot. Pero ayon sa ilang researchers, may isa pang detalye na lalong nagpapagulo sa lahat. At yun ay ang DNA evidence. Sa parehong 2019 genetic study na nakakita ng kakaibang population bottleneck sa Tian Shan region, may isa pang natuklasan ng scientists. Ayon sa kanilang findings, ang ilang modern populations na nakatira malapit sa Fergana Valley ay may genetic markers na hindi tumutugma sa mga nakapaligid na populations. At ang mas nakakagulat, mas malapit daw ang mga markers na yon sa ancient Mesopotamian DNA samples na nakuha mula sa Sumerian burial sites. Kaya biglang lumitaw ang tanong, paano napunta ang Sumerian genetic markers sa mga isolated mountain communities ng Central Asia? Ang normal na explanation ng historians ay simple lang, migration, trade routes, at pag-aasawa ng iba't ibang grupo ng tao habang naglalakbay. Pero ayon sa ilang researchers, may kakaiba raw sa distribution pattern. Dahil ang mga genetic markers na yon ay hindi basta nakakalat sa buong trade routes. Parang concentrated sila sa mga lugar na malapit mismo sa mga cave systems. Sa kabila nito, nang tingnan ng researchers kung saan eksaktong lumalabas ang mga kakaibang genetic markers na yon. Dahil hindi sila basta nakakalat sa buong trade routes. Sa halip, nakasentro raw ang karamihan sa mga ito sa ilang partikular na villages malapit mismo sa Kanigut Cave System. At ang mas nakakagulat, ang mga village na yon ay may matagal ng oral traditions tungkol sa mga taong nanggaling sa ilalim ng bundok. Ayon sa mga lumang kwento ng mga lokal, mahigit 4,000 years na raw ang nakalipas nang may mga taong lumabas mula sa kuweba at nakihalo sa mga pamilya sa lugar. Sa unang tingin parang ordinaryong folklore lang ito. Pero may isang village na lalong nagpa-interes sa mga researchers. Ang pangalan nito ngayon ay Kaisiljar at hanggang ngayon may tradisyon pa rin silang ginagawa tuwing summer solstice. Bawat generation may ilang pamilya raw na pumupunta sa entrance ng kuweba para magsagawa ng ceremony. Dala nila ang tinapay, asin at minsan pati bronze artifacts bilang offering. Pagkatapos umaakyat sila sa upper chambers ng cave system habang inuulit ang mga lumang salita na hindi na raw nila mismo naiintindihan. Parang memorized tradition na lang na ipinapasa mula sa matatanda. Pero noong 2015, may isang linguistic anthropologist na nag-record ng mga salitang yon. At nang suriin ang mga ito, nagulat ang researchers dahil ayon sa analysis, ang mga iyon ay archaic Sumerian prayers.
Mga panalangin daw na humihingi ng ligtas na pagdaan at biyaya mula sa dwellers of Kor. At dito lumalalim ang misteryo. Dahil bakit gugustuhin ng kahit sino na pumasok sa Kor? Ayon sa tablet, hindi lang daw simpleng lugar ang Kor. Isa raw itong source of knowledge. May bahagi ng teksto na nagsasabing itinuro umano ng mga Anunnaki sa tao ang secrets of the Earth's blood. At ayon sa ilang scholars, posibleng tumutukoy ito sa metallurgy at mining, mga teknik sa paggawa ng bronze, smelting methods, at kaalaman tungkol sa paghahalo ng metals. Dahil isang malaking palaisipan sa historians kung bakit tila biglang sumulpot ang advanced bronze technology sa Mesopotamia bandang 3000 BCE na parang wala masyadong malinaw na developmental stages bago ito. At may isa pang kakaibang detalye sa tablet. Binanggit nito ang stones that hold fire without burning. Sa loob ng maraming siglo, akala ng karamihan ay poetic language lang yun. Pero nang mas maintindihan ng archaeologists ang environment ng rehiyon, nagbago ang interpretation. Posible raw na petroleum ang inilalarawan dito, crude oil, at ang nakakagulat, ang Fergana Valley region ay nasa ibabaw ng isa sa pinakamayamang oil deposits sa Central Asia. Noong sinaunang panahon, posibleng nakakakita ang mga tao roon ng natural oil seeps, yung tipong may langis na kusa na lang umaakyat mula sa bitak ng bato. At sa ilang cave systems, maaring may pressurized petroleum pa na bumubulwak mula sa limestone fissures. Kung nakita ito ng mga Sumerian traders noon, maintindihan mo kung bakit naging espesyal para sa kanila ang lugar. Dahil isipin mo, nakakita ka ng itim na likido na pwedeng sindihan at magbigay ng apoy, liwanag at init mula mismo sa ilalim ng earth. Para sa sinaunang tao, madaling isipin na isa itong apoy mula sa mundo sa ilalim ng lupa. Isang regalo mula sa mga Diyos ng Kor. Pero may isa pang bahagi ng tablet na matagal ding hindi napansin ng researchers. Ayon sa teksto, bago raw makapasok sa Kor, kailangan munang dumaan sa purification of the blood. Sa loob ng mahabang panahon, inakala ng marami na spiritual metaphor lang ito. Parang ritual cleansing bago pumasok sa sacred place. Pero noong 2021, may isang study tungkol sa high-altitude cave systems na nagbigay ng bagong posibleng explanation. Ayon sa modern medical science, ibang-iba ang atmosphere sa loob ng malalalim na caves kumpara sa hangin sa ibabaw ng Earth. Mas mataas ang carbon dioxide levels, iba ang oxygen ratios, at minsan may mataas ding concentration ng radon gas. Dagdag pa rito, ang Fergana Valley ay nasa pagitan ng 1,000 hanggang 3,000 meters above sea level. At ayon sa genetic studies, ang mga populasyon na matagal nang nakatira sa matataas na lugar ay nagde-develop ng special adaptations para sa oxygen processing. Isa sa mga ito ay ang EGLN1 gene variant. Pero ang mga sinaunang Mesopotamians na halos sea level nakatira ay malamang walang ganitong adaptations, kaya isipin mo ang mangyayari. Maglalakbay ka mula sa mababang lugar papunta sa matataas na bundok. Tapos bababa ka pa sa malalalim na cave systems na iba ang atmosphere. Posibleng magdulot ito ng matinding altitude sickness, hypoxia, at matinding stress sa katawan. Kaya ayon sa ilang researchers, baka hindi metaphor ang purification of the blood. Posibleng sinaunang paraan ito ng pagsasabing tanging ilang tao lang ang kayang makapasok ng ligtas sa pinakamalalim na bahagi ng kuweba. Mga taong sanay ang katawan sa environment. At dito raw posibleng konektado ang genetic markers na nakita sa ilang modern population sa Fergana Valley dahil kasama sa mga yon ang EGLN1 variant. At ang mas kakaiba, mas mataas daw ang concentration nito sa rehiyong iyon kumpara sa mga nakapaligid na lugar. Para bang may strong selective pressure sa area na tila kailangan ng katawan ng specific adaptation na yon para mabuhay ng matagal sa environment na yon. Pero ngayon, kailangan nating pag-usapan ang pinaka-controversial na bahagi ng lahat, ang Hollow Earth Theory. Totoo nga bang may civilization sa loob ng Earth na inilalarawan ng Sumerian tablets? Ayon sa modern science, halos siguradong hindi. Matagal nang napatunayan ng seismology na ang Earth ay binubuo ng crust, mantle at core. Wala tayong ebidensya ng napakalaking hollow spaces na kayang tirhan ng isang buong civilization. Pero hindi ibig sabihin noon na gawa-gawa na lang ang lahat ng ancient accounts. Mas posibleng ang nangyari. Nakakita ang mga sinaunang tao ng totoong geological phenomena, malalawak na cave systems, underground rivers, natural glowing minerals, mga kakaibang oil seeps. At dahil limitado pa ang scientific understanding nila noon, binigyan nila ito ng cultural at spiritual interpretation.
At sa paglipas ng libu-libong taon, ang totoong lugar ay naging alamat. At sa katunayan, posibleng hindi naman talaga maling kwento ang isinulat ng mga Sumerian. Ang problema lang, ginamit nila ang language at understanding na meron sila noong panahon nila. Nang matuklasan nila ang napakalalalim na cave systems, mga underground rivers at mga minerals na kumikislap sa dilim, wala silang modern science para ipaliwanag ang mga iyon. Kaya inilarawan nila ito gamit ang concepts na alam nila. Mga Diyos, sagradong lugar at cosmic meanings. At kung iisipin mo, may sense naman. Dahil isipin mo ang isang sinaunang tao na unang beses makakakita ng cave chamber na halos 300 meters ang taas. Sa itaas may mga glowing minerals na nakabaon sa kisame. At habang nakatayo ka sa gitna ng napakalaking underground dome, ang buong kisame ay parang kurbadong langit na bumababa sa paligid mo. Eksakto yon sa description ng tablet, a sky that curves downward. Ang great waters naman madaling i-connect sa underground lakes at rivers. At ang eternal darkness broken by luminous stones ay halos perpektong description ng bioluminescent minerals sa loob ng caves. Kaya ayon sa ilang researchers, totoo ang nakita ng mga Sumerian. Pero hindi ito entrance sa isang lihim na civilization sa loob ng Earth. Isa itong natural wonder na sobrang kakaiba para sa panahon nila. Kaya binigyan nila ito ng spiritual at mythical meaning. Pero kahit ganoon may isang bahagi pa rin ng kwento na hindi tuluyang maipaliwanag. Ang Soviet discoveries noong 1967. Dahil kung natural formations lang ang lahat, bakit kinailangang i-classify ang findings? Bakit isinara ang caves? Ang official explanation ay geological instability. Pero ayon sa ilang seismographic readings mula sa rehiyon, walang sapat na ebidensya ng matinding instability na magja-justify ng permanent sealing. Kaya may ibang theory na lumitaw. Noong 2003, nagbigay ng sariling interpretation si Russian archaeologist na si Larisa Kulakova. Ayon sa kanya, baka hindi inner earth dwellers ang natuklasan ng Soviet teams. Sa halip, posibleng ancient mining operations ang nakita nila. Mga tunay na Bronze Age miners na naghahanap ng copper at tin deposits sa loob ng cave systems. At habang tumatagal, gumawa sila ng infrastructure para ma-extract ang mga ito. Kung ganoon, ang circular platform na nakita sa reports ay maaaring smelting area. Ang water channels naman ay baka bahagi ng ore washing system. At ang mga Sumerian inscriptions, posibleng ownership markers o religious dedications na konektado sa pagmimina. At sa totoo lang, malaki ang sense ng theory na yun. Dahil kilala ang mga sinaunang miners na nagtatrabaho kahit sa napakadelikadong lugar kapag mahalaga ang mineral deposits. At documented naman talaga na may Sumerian presence sa Central Asia dahil sa tin trade. Kaya kung mapapatunayang hindi lang sila traders, kundi active miners din, malaking historical discovery iyon. Hindi man world-shattering, pero sobrang importante pa rin. At ayon sa ilang researchers, maaaring iyon ang totoong dahilan kung bakit naging classified ang discoveries. Dahil nung Soviet era, sobrang sensitive ng usapan tungkol sa resources, industrial development, at historical ownership ng rehiyon. Pero kahit may ganitong explanation, may isang detalye pa rin na hindi mawala sa usapan. Ang napakalaking void na nakita raw ng sonar equipment. Ayon kay Dr. Viktor Yefimenko, sobrang laki raw ng chamber na hindi mamap ng sonar ang kabuang boundaries nito. At ayon sa cave experts, hindi iyon normal. Oo, may mga napakalalaking cave chambers sa mundo, gaya ng Hang Son Doong sa Vietnam at ilang massive cave systems sa China. Pero kahit gaano kalaki ang mga yon, naipapakita pa rin sila gamit ang standard equipment. Kaya kung totoong hindi mamap ang void na yon, dalawa lang ang posibilidad. Either may problema ang kagamitan o may totoong anomalous formation sa ilalim ng bundok. Noong 2018 may isang independent research team na nagtangkang pasukin muli ang Kanigut system. Kasama rito ang mga geologists, archaeologists at documentary filmmakers. Dahil mahigit 50 years na ang lumipas, unti-unti nang nasisira ang ilang Soviet-era seals. At dahil wala na rin ang dating Soviet security restrictions, pinayagan silang magkaroon ng limited access. Pero hanggang 2.4 kilometers lang ang narating nila dahil may nakaharang na collapse zone. At ayon sa team, hindi raw ito mukhang natural rockfall, parang sinadyang blockage. May mga batong maingat na inilagay para harangan ang daan. Nang gumamit sila ng ground-penetrating radar, lumabas na mga 6 na metro lang ang kapal ng collapse zone. At sa likod nito, tuloy pa rin ang cave system.
Pero dahil wala silang excavation equipment at kulang sa permits, hindi sila nakapagpatuloy. Gayunpaman nakumpirma nila ang ilang mahahalagang detalye. May Bronze Age pottery, may tool fragments, at oo, may Sumerian cuneiform inscriptions sa cave walls, mahigit 800 meters mula sa entrance. At ang mas nakakagulat, ang ilan sa mga inscriptions na yon ay may parehong phrases mula sa tablet na natagpuan sa Nippur. Parehong descriptions ng journey papunta sa core. Pero may dagdag na impormasyon. May warnings, may instructions kung aling passages ang dapat sundan at alin ang dapat iwasan. May references din sa The Breath That Steals Life. At ayon sa modern cavers, malinaw ang ibig sabihin noon. Babala iyon tungkol sa carbon dioxide pockets at oxygen-depleted zones na karaniwan sa malalalim na caves. At dito nagkaroon ng bagong interpretation ng researchers. Ayon sa kanila, hindi mythology ang tinitingnan natin. Isa itong sinaunang safety manual. Ang mga Sumerian na pumunta sa lugar na iyon ay nagsulat ng practical survival information. Pero inihalo nila ito sa religious beliefs ng panahon nila. Kaya ang ibig sabihin ng tablet ay hindi. Narito ang magical entrance sa underworld. Sa halip parang sinasabi nito, narito ang isang napakadelikadong lugar na nangangailangan ng tamang kaalaman at paghahanda bago pasukin. At suportado rin ito ng genetic evidence dahil ang Mesopotamian DNA markers sa local populations ay nagpapakitang hindi lang isang beses nagkaroon ng contact. Paulit-ulit itong nangyari sa loob ng maraming generations. At yun mismo ang aasahan mo kung may long-term mining operations sa rehiyon. May mga Sumerian overseers, may technical specialists, may traders, may intermarriage sa locals, may transfer of knowledge. At habang lumilipas ang panahon, ang practical traditions nila unti-unting naging spiritual rituals. Kaya posible raw na ang mga modern ceremonies sa cave entrance ay distorted versions na lang ng tunay na Bronze Age safety protocols. Ang bread, salt at bronze offerings ay baka hindi mystical rituals noon. Posibleng simbolo lang sila ng mga bagay na kailangan para mabuhay ang mining operations. Bread para sa pagkain, salt para sa preservation, at bronze bilang simbolo ng metalworking skills. Maging ang mga sinaunang prayers ay posibleng dating work songs, safety checklists o coordination phrases ng mining teams na naging sacred recitations pagdaan ng libu-libong taon. At sa totoo lang, hindi nito pinapahina ang significance ng discovery. Mas lalo pa nga itong humahanga ang ilang researchers. Dahil isipin mo, gamit lang ang Bronze Age technology, nagawa ng mga sinaunang tao na tuklasin at i-document ang isa sa pinakakomplikadong cave systems sa Central Asia. Nakagawa sila ng trade routes na tumatawid ng libu-libong kilometers. Nakapaglipat sila ng advanced metallurgy knowledge sa iba't ibang kultura at nakagawa sila ng records na detalyado enough para ma-reconstruct natin ngayon, mahigit 4,000 years later, kung saan sila pumunta at ano ang nakita nila. Pero hanggang ngayon wala pa ring nakakaalam kung ano talaga ang nasa likod ng deliberate collapse zone sa Kanigut system. Hindi natin alam kung accurate nga ba ang Soviet sonar readings. Hindi natin alam kung ano talaga ang architectural structures na nakita nila. At hindi rin malinaw kung ano ang tunay na purpose ng circular platform. Bronze Age structure ba talaga yon? Maling interpretation lang ba? O may iba pang explanation? Sa ngayon, hindi pa rin priority ng Uzbekistan at Tajikistan governments ang malawakang exploration ng lugar. Masyadong remote ang rehiyon, komplikado ang politics, at sobrang mahal ng logistics para sa full excavation. Noong 2018, nag-apply ang research team ng excavation permits para alisin ang collapse zone. Pero hanggang ngayon, nasa bureaucratic review pa rin daw ang approval. Kaya ito ang sitwasyon natin ngayon. Ang tablet na K3657 ay tila tumutukoy sa totoong lokasyon. Ang clues nito ay nagtuturo sa Fergana Valley at sa Kanigut Cave System. May archaeological evidence ng Sumerian presence sa rehiyon. May genetic evidence ng long-term contact sa pagitan ng Mesopotamian at Central Asian populations. At may Soviet discoveries na sapat para i-classify at isara ang caves. Totoo bang may inner earth civilization? Halos siguradong hindi. Hindi suportado ng modern science ang hollow earth theory. Pero may malawak bang unexplored cave system na may Bronze Age archaeological sites at posibleng mayamang mineral deposits? Halos siguradong oo. At posible bang accurate ang direction sa Sumerian tablet sa dami ng clues? Mukhang oo rin ang sagot. At marahil, yun ang pinaka nakakabilib sa lahat. Hindi dahil may lihim na mundo sa ilalim ng earth,
kundi dahil may sinaunang civilization na nakapag-document ng isang napakakomplikadong lugar gamit lang ang limitadong kaalaman at tools ng panahon nila. Nag-iwan sila ng mapa at makalipas ang 4,000 years, gumagana pa rin ang mapa na yun.